Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nabigyan ng pagkakataong magtipon-tipon sa harapan ng Kanyang trono ng biyaya sa umagang ito. Naway sumainyo ang walang hanggang kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Sa sandaling ito, habang tayo ay nagsisimula ng isang bagong araw, nais kong batiin kayong lahat ng buong kagalakan at pag-asa. Napakaswerte nating lahat na muli tayong ginising ng ating makapangyarihang Diyos upang makita ang pagsikat ng araw, upang makalanghap ng sariwang hangin, at upang maranasan ang Kanyang walang sawang pag-ibig at habag. Ang bawat paggising natin sa umaga ay patunay ng Kanyang kabutihan. Ang bawat paghinga natin ay nagpapahayag ng Kanyang katapatan, at ang bawat tibok ng ating puso ay sumasalamin sa Kanyang walang kupas na pag-aalaga sa atin. Sa araw na ito, nais kong magsimula tayo sa puso na puno ng pasasalamat. Pasasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan kahit sa madilim na gabi. Pinangalagaan niya tayo habang tayo ay natutulog. Binantayan niya ang ating mga tahanan at iningatan niya ang ating mga pamilya. Walang masama ang nangyari sa atin dahil ang Kanyang mga anghel ay nagbabantay sa atin. Pasasalamatan natin siya dahil ang Kanyang mga pagpapala ay bago tuwing umaga. Ang Kanyang awa ay hindi nauubos at ang Kanyang katapatan ay dakila. Kahit gaano karaming pagsubok ang ating hinarap kahapon, kahit gaano karaming luha ang ating iniyak, at kahit gaano karaming pagkakamali ang ating nagawa, ang Diyos ay nagbibigay pa rin sa atin ng bagong pagkakataon ngayong umaga. Ito ay isang malaking bendisyon na hindi natin dapat palampasin o baliwalain. Ngayong umaga ang ating paksa ay napakahalaga at napakalakas. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Oo, mga kapatid, ang pangalan ni Jesus ay hindi lamang isang simpleng pangalan. Ito ay ang pinakamataas na pangalan sa buong sansinukob. Ang pangalan na sa harap nito ay luluhod ang lahat ng tao sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang magpagaling, magpalaya, magbago ng mga sitwasyon at magdulot ng mga himalang hindi natin maiisip. Maraming tao ang nagpatuloy sa buhay na hindi nila lubos na nauunawaan kung gaano kadakila at gaano kalakas ang pangalan na ito. Ngunit ngayong araw na ito, magsisimula tayong tawagin ang pangalan ni Jesus ng may buong paniniwala at pananampalataya, at makikita natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay. Ang ating bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa Gawa 4:20 na nagsasabi, "At walang kaligtasan sa sinuman bukod sa Kanya, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo ay dapat maligtas." Mga kapatid, isipin ninyo ang lalim ng talatang ito. Walang ibang pangalan, walang ibang daan, walang ibang paraan, kundi si Jesus lamang. Hindi ang ating sariling galing, hindi ang ating yaman, hindi ang ating koneksyon sa mundo, kundi ang pangalan ni Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin, ang makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay, at ang makapagdudulot ng pagbabago sa ating kalagayan. Ito ay isang katotohanan na dapat nating yakapin ng buong puso at isa puso ng malalim. Ang pangalan ni Jesus ay hindi lamang para sa ating kaligtasan sa walang hanggan, kundi pati na rin para sa ating pang-araw-araw na buhay, para sa ating mga pangangailangan, para sa ating mga problema, at para sa ating mga pangarap. Habang tayo ay magpapatuloy sa orasyon na ito, nais kong hikayatin kayong lahat na makilahok ng buong sigasig. Huwag ninyong gawin itong isang simpleng pakikinig lamang. Gawin ninyo itong isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Magsalita kayo kasama ko. Tumugon kayo sa bawat panalangin at hayaan ninyong ang inyong puso ay bumukas sa presensya ng Diyos. Kung kayo ay nanonood o nakikinig man ngayon, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung ano ang inyong mga panalangin para sa araw na ito.
Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga testimonya kung paano gumalaw ang Diyos sa inyong buhay. Sama-sama tayong magdasal, sama-sama tayong manampalataya, at sama-sama tayong makakaranas ng mga himala ng Diyos. Ang komunidad na ito ay isang pamilya ng pananampalataya at nandito tayo upang suportahan at ipanalangin ang isa't isa. Ngayon, habang tayo ay naghahanda na pumasok sa malalim na panalangin, nais kong sabihin sa inyo na maglaan ng oras para dito. Huwag kayong magmadali. Ang pag-uusap natin sa Diyos ay hindi isang karera kung saan kailangan nating mabilis na tapusin. Ito ay isang mahalagang oras ng pakikipag-ugnayan sa ating lumikha, sa ating tagapagligtas at sa ating Ama sa langit. Kaya naman, kumuha kayo ng komportabling posisyon, alisin ninyo ang lahat ng distraksyon, isara ninyo ang inyong mga mata kung nais ninyo at hayaan ninyong ang inyong espiritu ay tumuon lamang sa Panginoon. Ang sandaling ito ay para sa Kanya at para sa inyo. Walang ibang mas mahalaga pa kaysa dito ngayong umaga. Magsimula na tayo ngayon sa ating panalangin. Ama naming mahal sa langit, sa ngalan ng iyong minamahal na anak na si Hesukristo, dumarating kami sa iyong harapan ngayong umaga. Ama, kami ay mga likhang walang kapantay na halaga sa iyong paningin at kami ay lubos na nagpapasalamat na binibigyan mo kami ng pribilehiyong tawagin ka naming Ama. Salamat po Panginoon sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Salamat sa gabing nakalipas na kami ay pinangalagaan mo. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan kahit sandali. Salamat dahil ang iyong mga anghel ay nagbantay sa amin at sa aming mga pamilya. Salamat dahil walang masamang nangyari sa amin, walang aksidente, walang sakuna at walang kapahamakan na dumating. Ama, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong walang sawang pag-ibig at katapatan sa amin. Panginoon, ngayong umaga dumarating kami sa iyo na may pusong puno ng papuri at pasasalamat. Kinikilala namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Kung wala ang iyong biyaya, wala kaming mararating. Kung wala ang iyong gabay, maliligaw kami sa kadiliman. Kaya naman Ama, salamat dahil hindi mo kami iniwan na mag-isa. Salamat dahil palagi mong sinasabi sa amin na huwag kayong matakot sapagkat ako ay sumasa inyo. Salamat dahil ang iyong presensya ay palaging nandito kahit hindi namin ito ramdam, kahit hindi namin ito nakikita. Alam naming ikaw ay nandirito. Ang iyong Espiritu Santo ay tumatahan sa aming mga puso, gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan at tumutulong sa amin sa aming mga kahinaan. Ama, bago kami magpatuloy, nais naming kilalanin ang iyong kadakilaan. Ikaw ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ay ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ay ang makapangyarihan sa lahat, ang walang hanggan, ang banal at ang matuwid. Walang sino man na tulad mo, Panginoon. Walang ibang Diyos na makapantay sa iyo. Ikaw lamang ang tunay na Diyos at kami ay mga lingkod mo. Ngayong umaga, iniluluhod namin ang aming mga puso sa iyong harapan. Kinikilala na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, parangal at pagdakila. Naway tumanggap ka ng aming mga panalangin ngayong araw na ito bilang isang handog ng pagmamahal at paggalang sa iyo. Ngayon, Ama, nais naming pag-usapan ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Panginoon, alam naming ang pangalang ito ay may kapangyarihan na higit sa lahat ng bagay. Sa Filipos 2:9-11 ay nakasulat, kaya naman lubhang pinataas siya ng Diyos at pinagkalooban siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ng bawat tao sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ama, ang talatang ito ay nagpapakita sa amin kung gaano kadakila ang pangalan ni Jesus. Ito ay hindi lamang isang simbolo o isang tradisyon.
Ito ay isang kapangyarihan, isang autoridad, at isang soberanyang pangalan na naghahari sa lahat. Panginoon, marami sa amin ngayong umaga ay may mga problema na aming kinakaharap. May mga sakit na aming dinadala. May mga utang na aming pinag-alala. May mga relasyon na aming ginugulo. May mga takot na aming hinaharap at may mga kadiliman na aming nilalabanan. Ngunit Ama, naniniwala kami na ang pangalan ni Jesus ay sapat na upang malampasan ang lahat ng ito. Naniniwala kami na kapag tinawag namin ang pangalang iyan ng may pananampalataya, ikaw ay kikilos at magpapakita ng iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kaya naman ngayong umaga, kami ay tumatawag sa pangalan ni Jesus. Hindi dahil sa aming sariling kabanalan, hindi dahil sa aming sariling galing, kundi dahil sa iyong pangako na kahit sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ama, kami ay mga taong may kahinaan. Kinikilala namin na maraming beses kaming bumagsak, maraming beses kaming nagkasala, at maraming beses kaming nag-alala sa halip na magtiwala. Ama, kami ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na mas pinili naming makinig sa aming mga takot kaysa sa iyong pangako. May mga pagkakataon na mas pinili naming maniwala sa mga sinasabi ng mundo kaysa sa iyong salita. May mga pagkakataon na mas pinili naming umasa sa aming sariling lakas kaysa sa iyong biyaya. Ngunit Ama, salamat dahil hindi mo kami tinatakwil dahil sa aming mga kahinaan. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay walang kondisyon at walang hangganan. Salamat dahil kahit tayo ay bumagsak ng paulit-ulit, ikaw ay palaging nandyan upang kami ay buhayin at bigyan ng bagong simula. Kaya naman, Panginoon, sa umaga na ito, humihiling kami ng iyong tulong. Tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalatayang tulad ng butil ng mustasa na kahit napakaliit ay makapagpagulong ng bundok. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo nang hindi nag-aalinlangan. Tulungan mo kaming tawagin ang pangalan ni Jesus nang may buong tapang at katiyakan na ikaw ay makikinig at tutugon. Ama, ngayong araw, nais naming makita ang iyong kamay na gumagalaw sa aming buhay. Nais naming maranasan ang iyong mga himala, ang iyong mga pagpapala at ang iyong mga pagbabago, hindi dahil nararapat naming ito, kundi dahil ikaw ay isang mapagmahal na Ama na gustong magbigay ng mabubuting bagay sa iyong mga anak. Ama, humihiling kami ngayong umaga na ipakita mo sa amin kung papaano kami mamuhay sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ipakita mo sa amin kung papaano namin magagamit ang pangalang ito upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Ipakita mo sa amin kung papaano namin maipaparating ang aming mga kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng pangalang ito. Sa Juan 13:13-14, sinabi ni Jesus, "At anumang inyong hilingin sa aking pangalan, gawin ko upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. Kung kayo ay humingi ng anuman sa aking pangalan, gagawin ko ito." Ama, ito ay isang napakagandang pangako. Ibig sabihin, kapag kami ay humingi sa pangalan ni Jesus, hindi lamang ordinaryong panalangin ito. Ito ay isang panalangin may kasamang kapangyarihan, may kasamang autoridad ng anak ng Diyos, at may kasamang pangako na ikaw ay tutugon. Kaya naman, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, humihiling kami ng iyong pagpapagaling. Marami sa amin ay may mga sakit na matagal nang dinadala. May mga karamdaman na hindi gumagaling kahit anong gamot ang ininom. May mga pananakit ng katawan na palaging nandyan tuwing gabi at tuwing umaga. Ama, naniniwala kami na ikaw ay ang Diyos na nagpapagaling. Naniniwala kami na sa pangalan ni Jesus, ang mga sakit na ito ay dapat lumayas. Kaya naman ngayong umaga, ipinapahayag namin na sa pangalan ni Jesus, ang bawat sakit ay gumaling na. Ang bawat karamdaman ay nawala na. Ang bawat pananakit ay tumigil na. Ipinagmamalaki namin na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa aming mga katawan at ginagawa kaming buo at malusog.
Ama, humihiling din kami ng pagpapalaya sa mga taong nabibihag ng mga bisyo, ng addiction at ng mga masamang gawi. Marami sa aming mga kapatid ay nabihag ng alak, ng droga, ng pornografiya, ng sugal at ng iba pang bagay na sumisira sa kanilang buhay. Panginoon, alam naming ang mga bagay na ito ay hindi mula sa iyo. Ang mga ito ay gawa ng kaaway na nais sirain ang mga tao na iyong nilikha at iyong minahal. Kaya naman sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kalayaan ngayong araw. Sa ngalan ni Jesus, ang bawat kadena ay naputol na. Ang bawat pagkakaalipin ay natanggal na. Ang bawat bisyo ay napigil na. Naniniwala kami na ang iyong Espiritu Santo ay gumagawa ngayong umaga, nagbibigay ng lakas sa mga mahihina at nagdudulot ng pagbabago sa mga puso. Panginoon, humihiling din kami ng iyong tulong sa aming mga relasyon. Marami sa amin ay may mga gulo sa pamilya, may mga asawang nag-aaway, may mga magulang at anak na hindi nagkakaintindihan, may mga kapatid na nagtatampo at may mga kaibigan na nag-away. Ama, alam naming ang kaguluhan sa relasyon ay isa sa pinakamahirap na bagay na dapat harapin. Sumasakit ang puso, nalulungkot ang espiritu at nawawala ang kapayapaan. Ngunit Ama, naniniwala kami na ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang magdala ng pagkakasundo. Naniniwala kami na ang pag-ibig na nagmula sa iyo ay mas malakas kaysa sa anumang hindi pagkakaunawaan. Kaya naman ngayong umaga, ipinaaalangin namin ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa, ang bawat magulang at anak, at ang bawat pagkakaibigan. Ipinaalangin namin na ang iyong kapayapaan ay dumating sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga puso. Na sa Efeso 4:32 ay nakasulat, maging mabait kayo sa isa't isa, maawain, na pinapatawad ang isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Ama, tulungan mo kaming isabuhay ang talatang ito. Tulungan mo kaming maging mabait, maawain, at mapagpatawad kahit na ang mga taong nakagawa sa amin ng masama ay hindi humihingi ng tawad. Tulungan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin. Tulungan mo kaming magbigay ng second chance, third chance at walang hanggang pagkakataon dahil iyan ang ginawa mo sa amin. Ama, humihiling din kami ng iyong tulong sa aming mga pinansyal na pangangailangan. Marami sa amin ay nahihirapan sa buhay. May mga utang na hindi mabayaran, may mga gastusin na hindi makasapat, may mga pangangailangan na hindi matugunan. Panginoon, hindi mo ba sinabi sa Filipos 4:19 na ang aking Diyos ay magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus? Ama, hawak namin ang pangakong ito ngayong umaga. Naniniwala kami na ikaw ay isang Diyos ng kasaganaan, hindi ng kakulangan. Naniniwala kami na ang iyong kayamanan ay walang hanggan at hindi nauubos. Naniniwala kami na ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang krisis, pang-ekonomiya o kahirapan sa buhay. Kaya naman Panginoon, sa ngalan ni Jesus, hinihiling namin ang iyong pagpapala sa aming mga pinansya. Pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga negosyo. Pagpalain mo ang aming mga hanap buhay. Pagpalain mo ang aming mga investment at ang aming mga plano. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na walang sinuman ang makapagpipinta. Dalhin mo sa amin ang mga taong makakatulong sa amin na umasenso. Alisin mo ang lahat ng hadlang na pumipigil sa aming pag-unlad. Ama, hindi kami humihingi ng kayamanan upang ipagyabang o upang gawing Diyos. Humihingi kami upang magkaroon ng kakayahang tulungan ng iba, magbahagi sa iyong gawain at mamuhay ng may dignidad bilang iyong mga anak. Panginoon, humihiling din kami ng trabaho para sa mga walang trabaho. Alam naming maraming tao ngayong umaga ay nalulungkot dahil matagal na silang walang trabaho. Nag-apply na sila ng paulit-ulit ngunit palaging rejected. May mga pamilyang umaasa sa kanila ngunit wala silang maibigay. Ama,
Kahit na ang sitwasyon ay mukhang walang pag-asa, naniniwala kami na sa pangalan ni Jesus may pag-asa pa rin. Naniniwala kami na ikaw ay may tamang trabaho para sa bawat isa sa kanila. Naniniwala kami na sa tamang panahon, ang mga pintuan ay bubukas at sila ay makakatanggap ng magandang trabaho na higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya naman ngayong umaga, ipinaalangin namin ang bawat taong walang trabaho. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na magpatuloy sa pag-apply. Bigyan mo sila ng karunungan sa pag-improve ng kanilang mga skills. At Panginoon, dalhin mo sila sa tamang employer na makakakita ng kanilang halaga at kakayahan. Ama, nais din naming ipanalangin ang aming bansa. Ipinaalangin namin ang aming mga pinuno, ang aming mga kawani ng gobyerno at ang lahat ng may kapangyarihan sa lipunan. Sa 1 Timoteo 2:2 ay sinasabi, ipinamamanhik ko nga bago ang lahat na gumawa ng mga panalangin, mga pakiusap, mga panawagan at pasasalamat para sa lahat ng tao, para sa mga hari at sa lahat ng mga nasa kapangyarihan, upang tayo ay mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at karangalan. Ama, sinusunod namin ang utos na ito ngayong umaga. Ipinaalangin namin ang aming Pangulo, ang aming mga senador at kongresista, ang aming mga mayor at gobernador, at ang lahat ng nasa posisyon ng liderato. Gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon. Bigyan mo sila ng karunungan na mula sa iyo. Alisin mo ang korupsyon sa kanilang mga puso at palitan mo ng integridad at pagmamahal sa bayan. Ipinaalangin din namin ang kapakanan ng aming bansa. Panginoon, alam naming maraming problemang kinakaharap ang aming bansa ngayon. May kahirapan, may krimen, may korupsyon, may kalamidad at marami pang iba. Ngunit Ama, naniniwala kami na ikaw ay may plano para sa aming bansa. Naniniwala kami na kung ang mga tao ay babalik sa iyo, kung ang mga tao ay magsisimulang manalangin, at kung ang mga tao ay magiging masunurin sa iyong mga utos, ang aming bansa ay babangon at giginhawa. Kaya naman, Panginoon, gusto naming maging parte ng solusyon. Tulungan mo kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan, ng iyong pag-ibig at ng iyong katotohanan sa aming lipunan. Ama, ipinaalangin din namin ang iyong iglesia sa buong mundo. Ipinaalangin namin ang bawat pastor, ang bawat ministro, ang bawat mangangaral at ang bawat lingkod sa iyong gawain. Palakasin mo sila, Panginoon. Protektahan mo sila mula sa mga atake ng kaaway. Bigyan mo sila ng mensaheng nakakapagbago ng buhay na dapat ipahayag sa mga tao. Gawin mo silang matapang na tagapagdala ng iyong katotohanan sa isang mundo na puno ng kasinungalingan. Ama, ipinaalangin din namin ang mga miyembro ng iyong iglesia. Palalimin mo ang aming relasyon sa iyo. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Pagtulungan mo kaming maging isa kahit na kami ay galing sa iba't ibang denominasyon at tradisyon. Panginoon, ipinaalangin din namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. May mga milyon-milyong tao sa mundo na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. May mga tao na nabubuhay sa kadiliman, walang pag-asa at walang direksyon sa buhay. Ama, ginagamit mo ba kami upang maabot sila? Tulungan mo kaming maging mga saksi mo kung nasaan man kami. Tulungan mo kaming magbahagi ng iyong pag-ibig sa aming mga kaibigan, sa aming mga kasama sa trabaho, sa aming mga kapitbahay at sa aming mga kamag-anak na hindi pa sumasampalataya. Bigyan mo kami ng mga salitang dapat sabihin at ng lakas ng loob na magsalita. Ama, naway sa panahon na ito, maraming tao ang makakilala kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ipinaalangin din namin ang lahat ng nanonood at nakikinig sa mensaheng ito ngayong umaga. Panginoon, alam mo ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga sitwasyon, at ang kanilang mga pangangailangan. Walang nakatago sa iyo, Panginoon.
Kaya naman ipinaalangin namin na hipuin mo ang kanilang mga puso ngayong umaga. Kung may mga taong malungkot, aliwin mo sila. Kung may mga taong nasasaktan, pagalingin mo sila. Kung may mga taong nalilito, gabayan mo sila. Kung may mga taong natatakot, bigyan mo sila ng tapang. Ama, gawin mong ang mensaheng ito ay maging instrumento ng pagbabago sa kanilang buhay. Ngayon, Ama, nais naming gumawa ng mga deklarasyon batay sa iyong salita. Ang iyong salita ay nagsasabi na ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya naman, ngayong umaga magdedeklarar kami ng mga bagay na mabuti, mga bagay na magdadala ng buhay, at mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Ideklara namin na ang araw na ito ay isang araw ng pagpapala. Ideklara namin na ang lahat ng gagawin namin ngayong araw ay magtatagumpay. Ideklara namin na ang iyong pabor ay sumasakop sa amin. Ideklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin dahil ang iyong mga anghel ay kasama namin. Ideklara namin na ang aming mga pamilya ay protektado, ang aming mga anak ay ligtas, at ang aming mga tahanan ay mapayapa. Sa awit 91 ay nakasulat, ang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay mananahan sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Ama, hawak namin ang pangakong ito. Ideklara namin na kami ay nakatira sa iyong kublihan. Ideklara namin na ang iyong proteksyon ay sumasaklaw sa amin. Ideklara namin na kahit anong mangyari, kami ay ligtas dahil ikaw ay aming kanlungan at kuta. Walang pandemic, walang kalamidad, walang aksidente at walang kaaway ang makakapinsala sa amin dahil kami ay nasa ilalim ng iyong mga pakpak. Sa Isaias 54:17 ay nakasulat, walang sandata na laban sa iyo ang magtatagumpay at bawat dilang tataas laban sa iyo sa paghatol ay sasawayin mo. Ama, ideklara namin ngayong umaga na walang plano ng kaaway na magtatagumpay laban sa amin. Kahit ano pang gawing ng demonyo upang sirain kami, hindi ito magtatagumpay. Kahit ano pang intriga, chismis o panlalait ang gawin ng mga tao laban sa amin, hindi ito aangat. Ideklara namin na ang lahat ng mga ito ay babagsak at hindi magbubunga. Kami ay mga anak ng Diyos at walang sinuman ang makakapigil sa aming pagsulong. Sa Roma 8:31 ay nakasulat, ano nga ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makalaban sa atin? Ama, ideklara namin na ikaw ay nasa aming panig dahil ikaw ay kasama namin, walang sinuman o anuman ang makalaban sa amin ng matagumpay. Ang mga hadlang ay lilipas, ang mga problema ay malulutas, at ang mga imposibleng bagay ay magiging posible dahil ang Diyos ng kalangitan at lupa ay nasa aming panig. Hindi kami nag-iisa sa labang ito. Hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ikaw ay kasama namin at iyon ang sapat na. Sa 2 Corinto 5:17 ay nakasulat, kaya lang kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagdaan na. Narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Ama, ideklara namin na kami ay mga bagong nilalang kay Kristo. Ang aming nakaraan ay hindi na makakapigil sa amin. Ang aming mga pagkakamali ay napatawad na. Ang aming mga kasalanan ay nalinis na. Ideklara namin na ngayong araw, kami ay nagsisimula ng bago. Kami ay hindi na ang lumang tao na puno ng takot, duda at kawalan ng pananampalataya. Kami ay mga bagong tao na puno ng lakas, pag-asa at tiwala sa Diyos. Sa Jeremias 29:11 ay nakasulat, sapagkat alam ko ang mga planong ipinaplano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa inyong ikabubuti at hindi para sa kasamaan upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa. Ama, ideklara namin na mayroon kang magandang plano para sa aming buhay.
Hindi kami mga aksidente, hindi kami mga pagkakamali. Kami ay sadyang nilikha mo para sa isang layunin. Ideklara namin na sa taong ito, makikita namin kung paano mo ilalantad ang iyong mga plano sa amin. Makikita namin ang mga pintuan na bubuksan, ang mga pagkakataon na darating at ang mga pagpapala na mag-overflow sa aming buhay. Sa Juan 10:10 ay sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay hindi pumapasok kundi upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at upang magkaroon sila nito ng sagana. Ama, ideklara namin na kami ay may buhay na sagana kay Kristo. Hindi kami destined sa kahirapan, hindi kami destined sa sakit, hindi kami destined sa kabiguan. Ideklara namin na ang buhay na sagana ay para sa amin ngayon, hindi bukas o sa hinaharap, kundi ngayon. Ito ay nangangahulugan ng sagana sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pag-ibig, sa kalusugan at pati na rin sa mga material na bagay na kailangan namin upang mabuhay ng maayos. Sa Mateo 7:23 ay sinabi ni Jesus, ngunit hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Ama, ideklara namin na ang aming prioridad ay ang iyong kaharian. Ideklara namin na hindi kami nabubuhay para sa mundo, kundi para sa iyo. Ideklara namin na dahil aming ginagawa ang aming parte, ikaw ay gagawa ng iyong parte. Ideklara namin na ang lahat ng aming mga pangangailangan ay matutustusan dahil kami ay naghahanap ng iyong kaharian una sa lahat. Sa awit 23:1 ay nakasulat, ang Panginoon ay aking pastol, wala akong kakailangan. Ama, ideklara namin na ikaw ay aming pastol. Dahil ikaw ay aming pastol, wala kaming kakailangan. Kahit ano pa ang kalagayan ng ekonomiya, kahit ano pa ang sitwasyon ng mundo, kami ay hindi mag-aalala dahil kami ay may pastol na nag-aalaga sa amin. Ideklara namin na ikaw ay gumagabay sa amin sa mga luntiang pastulan at sa mga payapang tubig. Ideklara namin na kahit kami ay dumaan sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi kami matatakot dahil ikaw ay kasama namin. Ama, nagdedeklarar din kami tungkol sa aming pagkakakilanlan kay Kristo. Ideklara namin na kami ay mga anak ng Diyos, hindi mga alipin ng takot. Ideklara namin na kami ay mga tagapagmana ng kaharian, hindi mga pulubi na nakikipag-unahan sa mga piraso ng tinapay. Ideklara namin na kami ay pinili, banal at mahal ng Diyos. Ideklara namin na kami ay mga haring saserdote, isang banal na bansa, isang bayan para sa iyong sariling pag-aari. Ideklara namin na kami ay may autoridad kay Kristo at ang mga espiritong masasama ay dapat sumunod sa amin kapag kami ay nagsalita sa pangalan ni Jesus. Ngayong araw, Ama, nagdedeklarar din kami ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa aming mga trabaho, ideklara namin na kami ay magtatagumpay. Sa aming mga negosyo, ideklara namin na kami ay lalago at uunlad. Sa aming mga pag-aaral, ideklara namin na kami ay magtatapos na may mataas na marka. Sa aming mga relasyon, ideklara namin na kami ay magkakaroon ng pagkakaisa at pag-ibig. Sa aming kalusugan, ideklara namin na kami ay magiging malakas at malusog. Sa aming mga pangarap, ideklara namin na ang mga ito ay matutupad sa tamang panahon. Lahat ng ito ay dahil hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kundi sa iyong kapangyarihan na gumagawa sa amin. Panginoon, habang tayo ay papalapit na sa pagtatapos ng panalangin na ito, nais naming magpasalamat muli sa iyo. Salamat dahil pinakinggan mo ang aming mga panalangin. Salamat dahil hindi mo kami binaliwala. Salamat dahil ang iyong mga tenga ay palaging bukas sa mga daing ng iyong mga anak. Ama, naniniwala kami na ang mga bagay na hiningi namin ngayong umaga ay mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Naniniwala kami na sa tamang panahon, makikita namin ang sagot sa aming mga panalangin.
Hindi kami nabubuhay sa pamamagitan ng nakikita, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya naman, habang hindi pa namin nakikita ang manifestasyon ng aming mga panalangin, naniniwala pa rin kami na ikaw ay gumagawa. Ngayong kami ay magsisimula na ng aming araw, Ama, idinadalangin namin na ang iyong presensya ay sumasamin. Kung saan man kami pupunta, naway ikaw ay kasama namin. Kung anuman ang aming gagawin, naway para sa iyong kaluwalhatian. Kung sino man ang aming makakasalamuha, naway makita nila si Kristo sa amin. Konsagrahin mo ang bawat oras ng araw na ito. Konsagrahin mo ang aming mga salita, ang aming mga gawa, at ang aming mga isipan. Huwag mo kaming hayaang gumawa ng anumang bagay na hindi nakakatuwa sa iyo. Huwag mo kaming hayaang magsalita ng mga salitang sumisira. Huwag mo kaming hayaang mag-isip ng mga bagay na hindi banal. Ipinaalangin din namin, Ama, na bigyan mo kami ng mga pagkakataon ngayong araw na maglingkod sa iba. Bigyan mo kami ng mga pagkakataon na maging blessing sa buhay ng ibang tao. Kung may mga taong malungkot, gamitin mo kami upang aliwin sila. Kung may mga taong gutom, gamitin mo kami upang pakainin sila. Kung may mga taong nangangailangan ng tulong, gamitin mo kami upang tulungan sila. Ama, naway hindi kami maging mga self-centered na tao na nag-iisip lamang ng sarili. Gawin mo kaming mga taong handang magsakripisyo para sa iba, tulad ng ginawa ni Jesus para sa atin. Panginoon, habang kami ay papalapit na sa pagtatapos, nais naming bilangin ang aming mga pagpapala. Maraming beses kaming nag-focus sa mga bagay na wala kami at nakalimutan naming pasalamatan ka sa mga bagay na mayroon kami. Kaya naman ngayong umaga, salamat sa aming kalusugan. Salamat sa aming mga pamilya. Salamat sa aming mga kaibigan. Salamat sa aming mga tirahan. Salamat sa pagkaing nasa aming hapag. Salamat sa mga damit na aming isinusuot. Salamat sa mga opportunities na aming natatanggap. Salamat sa mga simpleng bagay na madalas naming kinakalimutan, tulad ng ability nating makakita, makarinig, makalakad at makasalita. Ama, ang mga bagay na ito ay hindi dapat taken for granted. Ang mga ito ay mga regalo mula sa iyo. Panginoon, hinihingi rin namin na patuloy mo kaming turuan kung paano maging mas malapit sa iyo. Turuan mo kaming manalangin ng mas malalim. Turuan mo kaming magbasa ng iyong salita ng may pag-unawa. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig. Turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban kahit na mahirap. Ama, ang aming relationship sa iyo ay ang pinakaimportanting bagay sa aming buhay. Walang mas mahalaga pa kaysa dito. Kaya naman, tulungan mo kaming bigyang prioridad ang aming spiritual na buhay. Ama, bago kami magwakas, nais naming ipahayag muli ang aming commitment sa iyo. Nangangako kaming mamuhay para sa iyo ngayong araw. Nangangako kaming gawing ika ang sentro ng aming mga desisyon. Nangangako kaming magsalita ng katotohanan kahit na mahirap. Nangangako kaming gumawa ng tama kahit na walang nakakakita. Nangangako kaming magmahal ng walang kondisyon tulad ng pagmamahal mo sa amin. Nangangako kaming magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng masama. Nangangako kaming maging instruments ng iyong kapayapaan sa isang mundong puno ng gulo. Ama, alam naming hindi namin kayang gawin ang lahat ng ito sa aming sariling lakas. Kaya naman, hinihiling namin ang tulong ng iyong Espiritu Santo. Punan mo kami, gabayan mo kami, at palakasin mo kami. At ngayon, Ama, nais naming tapusin ang panalangin na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng bendisyon sa lahat ng nanonood at nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain ang bawat isa sa kanila. Pagpalain ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho, at ang kanilang mga plano. Protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan. Gabayan mo sila sa tamang landas. Bigyan mo sila ng kalusugan, kaginhawaan, at kasaganaan. At higit sa lahat, dalhin mo sila sa mas malalim na relasyon sa iyo. Naway ang panalangin na ito ay maging blessing sa kanilang buhay. Naway ang mensaheng ito
ay magdala ng pag-asa, pagbabago at pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi at ipinaalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga mahal kong kapatid, natapos na natin ang ating panalangin ngayong umaga. Umaasa ako na ang panalangin na ito ay gumawa ng malaking impact sa inyong mga puso. Umaasa ako na nakaramdam kayo ng presensya ng Diyos habang tayo ay nananalangin. Umaasa ako na ang inyong pananampalataya ay lumakas at ang inyong pag-asa ay nag-renew. Alalahanin ninyo, ang pangalan ni Jesus ay hindi isang simpleng pangalan. Ito ay ang pinaka-powerful na pangalan sa buong universe. Kapag tinawag ninyo ang pangalang ito ng may buong puso at pananampalataya, ang langit ay gumagalaw, ang mga anghel ay kumikilos, at ang Diyos mismo ay sumasagot. Huwag ninyong kalimutan na i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming tao ang nangangailangan ng panalangin ngayong umaga at maaaring ang mensaheng ito ang solusyon sa kanilang mga problema. Mag-iwan din kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung ano ang inyong mga prayer requests. Ipapanalangin namin kayo. Kung hindi kayo pa subscribe sa channel na ito, isubscribe na ninyo at i-click ang notification bell upang hindi kayo makalagpas sa aming mga pang-araw-araw na panalangin at mensahe mula sa salita ng Diyos. Tandaan, ang araw na ito ay isang regalo mula sa Diyos. Huwag ninyong sayangin, gamitin ninyo ito upang lumalpit sa Kanya, upang maglingkod sa iba at upang maging blessing sa mundo. Ang Diyos ay may magandang plano para sa inyo at ang planong iyon ay magsisimula ngayong araw. Magtiwala kayo, magpakatapang at magpatuloy. Ang Diyos ay kasama ninyo sa bawat hakbang. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Naway pakinangin niya ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya sa inyo. Naway ibangon niya ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magkaroon kayo ng blessed at productive na araw. Hanggang sa muli, mga kapatid. Mahal namin kayo at ipinagdarasal namin kayo.